Guys, nakaranas din po ako ng pagmamaltrato at pagmamalupit sa kamay ng aking kasama na isa rin pong Pinay sa ibang bansa. Akala ko po yung mga nagmamaltrato po yung mga employer, hindi rin pala. So, isa rin po akong nasawing palad sa ibang bansa. Hello guys, gusto ko pong i-share sa inyo yung ang naranasan ko po sa abroad. Dati din po akong OFW sa Lebanon at nakaranas din po ako ng pagmamaltrato. Hindi sa employer kundi po sa kasambahay na kasama ko rin po sa loob ng bahay. Bilang pong syempre baguhan lang po ako sa Lebanon at siya po medyo matagal na kasama ko sa loob ng bahay. Syempre doon po, bata pa po ako at wala pa po akong karanasan. First timer ko lang po kasi nung time na yon. At medyo, mahina, hindi po ganun kalakas talaga ang loob ko. Kaya yung nangyari po sa akin kasi, ay kung bakit nagalit siya sa akin dahil, syempre ang trabaho ko po sa opisina, at siya po yung sa bahay. Kapag wala naman po akong trabaho sa office, kasi ang trabaho ko po sa office ay maglinis din po na para isang janitress. Kapag wala na pong nilinisin, ang ginagawa ko na lang po ay nagtitimpla po ako ng kape ng mga empleyado at ng boss, syempre, at ng mga dumarating na mga bisita. At pagkatapos po noon, inuutosan din po nila ako mag-xerox, mag-photocopy ng kanilang mga paperworks. Siyempre po, doon sa loob ng bahay, hindi ko pa po kasi kabasado. Kapag halimbawa, naguhugas siya ng mga plato, ako po ang inuutosan niyang maglagay ng mga kutsara, mga baso, mga pinggan. Kasi alam niyo naman po sa loob ng sa bahay ng mga mayayaman, maraming mga drawer. So, hindi ko po kabisado yung mga drawer na yon. Tapos, kapag hindi ko po kasi kabisado, halimbawa, ang dami kong nabubuksan, syempre, bukas ako ng bukas, nahanap ko kung saan nakalagay yung mga kutsara. So, parang naiinis siya sa akin kasi, hanggang ngayon daw, ba't hindi ko pa rin kabisado? Ewan ko ba? Bakit ganun? Hindi ko kabisado? Hindi ko pa rin siya siguro dahil sa hindi naman ako ganun kabihasa sa mga ganyan, 'di ba? Syempre bata pa lang ako. At saka nagagalit siya sa akin. So syempre ang gagawin niya, sisigawan niya ako. So since na hindi naman po ako sanay na sinisigawan ako, pero actually ang masasabi ko lang din po sa mga madam ko, sa employer ko, okay naman po sila, mabait naman po sila. Ngayon nga lang po, mabait din naman po yung kasama ko, kaya lang may mga bagay na parang din siya, mainitin ang ulo. So, ang nangyari, kasi syempre siya yung nagluluto ng food namin. Minsan kasi may nagluluto rin kami kasi ng pagkain namin eh. Syempre, hinahanap-hanap mo rin yung timpla ng Pilipino. So, syempre, siya yung nagtitimpla nagluluto ng pagkain namin. Kasi inisip ko, baka mamaya pag gumanti ako sa kanya or sigawan ko rin siya, baka mamaya kung anong gawin niya sa akin. Malay mo, 'di ba? Dahil siya nagluluto ng pagkain namin, baka mamaya kung ano pang gawin niya doon sa pagkain na ihahain niya sa akin. Kaya, syempre, iniiwasan ko rin na magkaroon kami ng pagtatalo sa loob ng bahay, makita ng mga amo namin na nag-aaway kami, tapos kabago-bago ko pa lang doon sa bansang yun, tapos makikipagtalo na ako sa kanya, 'di ba? So syempre mas pinili ko pang manahimik. Ako naman po kasi matampuhin naman po ako dahil sa ayaw ko po na sinisigawan ako. Naikwento ko po doon sa secretary namin na Lebanese. So, ang nangyari po, bumaba tong Pilipina, pumunta doon sa office at ito namang Lebanese na to na secretary, tinanong niya po doon sa babae na kasama ko na, how are you? How are you na with Rizal? Tapos, siguro na naisip niya na naghinala siya na may kinuwento ako. So, ang nangyari, nasaktan pala siya kasi iniisip niya na tinatridor ko daw siya. No, chinichismis ko siya
Dahil sinisiraan ko siya daw doon sa, Lebanese. So, sa akin lang naman, hindi ko naman po siya sinisiraan. Ikinukwento ko lang po yung kung anong detalye na ginagawa niya sa akin. Wala naman po akong sinasabing masama tungkol sa kanya. Basta ang kinukwento ko lang po sa kanya na, yun nga po, madalas niya po akong sigawan. Simula noon po, ang ginawa na po niya sa akin, pinaamin niya ako, pinapalo niya na ako, sinasampal niya ako, pinapalo niyo po ako ng hanger. Pag nasa kusina kami, pag kaming dalawa lang, hinahampas niya ako ng sandok, ng kutsara sa ulo, yan, sa bibig, kung saan-saan yung gusto niya akong, parang naging niya na po, nakasanayan niya na akong saktan. Kasi hindi nga po ako lumalaban, parang nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya doon sa akin. Tapos, magkasama po kasi kami sa kwarto. So, ang kwarto lang po kasi namin, maliit lang, medyo mainit kasi hindi naman po aircon yung namin yung kwarto namin. Nandoon na rin po sa loob yung CR namin. Kumbaga, yung tulugan lang po namin, tapos yung sa paanan namin, CR na po. So, ang nangyayari po, pag nasa loob na po kami ng dalawa, doon naman, paulit-ulit niya na po akong pinaamin. Gusto niya, humingi ako ng tawad. Kahit anong gawin ko po, humingi po ako ng tawad sa kanya. Sorry, hindi niyo po yung tinatanggap yung sorry ko. Yun nga po, tapos hinahampas po niya ako ng hanger hanggang sa nagkaroon na po ako ng mga pantal-pantal. Nagkakaroon na po ako ng mga pantal sa hita ko kasi syempre naka-uniform po kami ng bilang ako lang po yung nag-uniform, pinay-uniform po ako ng madam ko ng as in katulong. Pero yung kasama ko na yun, talagang hindi po siya nag-uniform. Kung ano lang po ang damit niya sa loob ng bahay, yun lang po yung sinusuot niya. Samantalang ako, tinatanggap ko kung ano po yung pinasusuot sa akin ni madam. Tapos, yun nga po, sinasaktan niya na ako, tapos hanggang sa, nagsabi na po ako sa madam ko na gusto ko na pong umuwi ng Pilipinas. Pero, hindi po siya pumayag. Kaya, ang sinabi ko na sinabi niya sa akin na ilipat na lang daw niya ako ng agency kasi para maibalik ko yung ginastos ni madam sa agency ko dito sa Pilipinas. After 2 days po, sinabi na sa akin po ni madam, nag-decide na siguro nakapag-isip-isip na po siya na siya na lang ilipat ng another agency at ako mag-stay ako at kukuha na lang daw siya ng another Pilipina sa Philippines. So, ang nangyari, nag-usap po kami na madam para naman po sa kaligtasan ko rin po dito sa kasama ko na Pinay, para wala po siyang, baka mamaya, iniisip po ko siguro ni madam na baka masaktan niya uli ako. Sinabi na lang po niya doon sa isa kong kasamang Pilipina na kailangan ko po na pumunta po doon sa bahay ng kapatid niya at tulungan ko daw po yung hipag niya dahil namatay nga po daw yung nanay niya. Pero ganun lang po yung usapan namin para at least mapalayo po ako doon sa kanya. So, ang nangyari po, isang buwan po ako nagstay sa kapatid ng madam ko at ang sabi niya po, at naniwala naman po yung Pinay na yon na ganun nga po ang nangyari. Hindi naman dahil po sa sitwasyon na yon kasi kailangan ko rin pong ingatan ko yung sarili ko sa kamay ng kasama kong Pilipina. Alam nyo guys, siguro na trauma ni rin ako, sobra na nalulungkot ako, pero pinipilit ko po yung sarili ko. Nagiging nagpakatatag na lang po ako sa mga nangyayari sa akin. Kasi syempre, year 2003, hindi pa po uso yung cellphone with cam. May cellphone pero hindi po kami kasi allow gumamit ng cellphone sa loob ng bahay. Hindi ko po alam kung anong dahilan ng madam ko. Sumusunod na lang po kami sa instruction ni madam para na rin po hindi po iwas na lang din po sa magiging problema. At ngayon nga po natapos po yung isang buwan na paghihintay ko at nakalipat na yung babae na yon at parang maiyak-iyak siya sa akin at napansin ko sa kanya na parang malungkot talaga siya na
At ako naman, medyo nalungkot din ako sa pangyayari kasi mabait naman din siya, kaya lang hindi ko alam na bakit ganun siya naging kalupit sa akin. Kasi yun lang naman yung kasalanan ko eh. Pero bakit sobrang parang yung ano niya, yung kanyang behavior sa akin, parang sobrang napakalaki na ng kasalanan na nagawa ko sa kanya. At saka alam niyo po ba guys, yung trabaho po niya, sa akin na rin po niya din pinapatrabaho. Pinagigising niya po ako ng alas 5 para tulungan ko daw siya pong maglinis ng balkon. Alam niyo naman po yung bahay ng mga Lebanese, napakalaki. Kung alam yung mga taga Lebanon diyan, sigurado na naging relate din po kayo sa sitwasyon doon sa Lebanon or sa iba't ibang panig po ng ibang bansa. At saka siguro naging kabaliktaran lang sa kayo, minamalupitan kayo ng mga amo nyo, pero ako naman, minamalupitan ako ng kasama ko sa bahay. At saka, yun nga po, nagbabanta na rin po siya sa akin na yung kamag-anak daw niya, yung mga mga rebelde, pwede daw nila akong ipahanap kung saan daw akong lupalop daw ng Pilipinas, at kung may papahanap daw niya ako kung dahil sa ganun lang, di ba, napakaliit lang naman problema. Parang gusto niya na talaga ako ipapatay. At yun nga po nangyari guys, di ba, natapos na po yung 1 buwan, at yun nga po, at nakaalis na po siya. Tapos, nung nakaalis na po siya, tumawag pa po siya sa akin para umihiram ng pera. So, sinabi ko naman kay madam na ganun nga po, umihiram po siya ng pera. At hindi naman po siya pumayag na pahiramin ko kasi yung sahod po namin ay hindi ko naman po hinahawakan. Ko po yun yung sahod ko. Pinapahawak ko kay madam at dinidiretso ko na po sa bangko ko. At kasi yun po yung request ko kay madam. At tinupad din naman po yun ni madam. Kaya shout out din po kay madam at kay sir. Salamat po sa inyo sa pagtulong nyo sa akin nung araw na yon. At ginabayan po ako, at isa na rin po nagpapasalamat din po kay Lord kasi ginabayan din po niya ako. Kahit na nasa malayo po ako ng pamilya ko, ay hindi po rin po niya ako pinabayaan.